dasigan talaga. Sige, sa last Sunday, nagko-kita bahin sa the viewing the rubble. No? Viewing the rubble. Ang nakita nato dito sa nagligan, ang istorya pala sa Sodoma at Gomorrah. No? Saysay nato sa nagligan, si Abraham and Lot. Si Lot iyang inablo, si Abraham ang iyang pinpili nga land dito sa may mountain, while si Lot diri sa may valley, no? Kag malapit siya sa Sodom and Gomorrah, while ang place ang Sodom and Gomorrah is a wicked places, no? A wicked cities. Nasa diin na nangin bad influence para kay Lot, no? Si Lot, yes, really nagpan siya, no? Materially na blessed siya dito kay tungod nga ang area sa among ano ni nga lugar malapit sa Sodom and Gomorrah ay is well watered place, no? Ideal sa pagsagod sa mga sapat. In short, nagpakamagin pakamayo si Kuan, no? Si Lot. Ang hindi lang manami kay ti again nangin bad influence para kay Lot. Until nga ang God nagambal kay Abram nga sila niya ang ini nga place is sunugon ko ni siya, no? Laglagon ko ni tungod sang wickedness kang mga tao dira. Ti may ara pa nga conversation sila ano ni si Abram and God, no? Ti do may ara pa nga ayuay sa ila. Kinayo ni Abraham sila niya kung may 50 persons abi nga ara sa among nga lugar laglagon mo Ginoo. Sila niya hindi because of sang 50 persons until nga nag-ayuay sila ni Abraham, ginayo ni Abraham sila ng 45 abi. Hindi ko may 45 hindi. So nag 40, 30, 20 until nga nag 10 persons sila niya kung may 10 abi laglagon mo. Sila niya hindi ko paglaglagon because of the 10 persons. Ante tiyan mo to ang ilang istorya wala na no nag-stop na dito. Meaning wala labot pulo. Di sinulang ginpagawa kang Ginoo si Lot man lang to yang a wife and his two daughters na apat lang. Why gigalambot pulo? In short, ginsunog sang Ginoo ang Sodoma kag Gomorrah. Okay? Tigin relate naton bala nga ang Sodoma kag Gomorrah viewing the rubble na lang ang nakita ni Abraham, no? Ako na nga mga cities, no? Kagin compare naton bala no ang nagligad ang LA fires, no? Wildfires. No, grabe gid ang ano ni, ang damage sang Los Angeles wildfire in California. Sa subong, no? Ang California LA fire, ang damage is 40,000 acres. Wow, palapad, no? Ambot, tira ning equivalent niya sa hectares. Tinguro mga 36 diya kada, no? Hectares. Or 66, 30, tamo 36,000 hectares. Ang damage ng persons nga nagkalamatay dito is only 27 persons. Ang structures is 12,300. Siguro parang dyan, no? Final rin dyan nga result, no? And then, mga 250 to 275 billion dollars. Siling nila diri ang balita, nagasiling nga the costliest natural disaster in US history. Pinakuno ka pangid, no? Costliest. Sa ton pa, among pinaka-damage, ano ni, damaging o kung destructive gid nga disaster sa istorya kang Amerika ang ining LA wildfires nga ini surpassing Hurricane Katrina. Nalabawan na pa ang Hurricane Katrina in 2005. Okay? Pan man to, no? Tama man to ka destructive. And then, ipakita naman naton diri bala ang sitwasyon, ang i-compare naton ang condition sang duha ka place, no? Ang ining LA fire, wildfire
nga pwede ta ma-compare diri ang hitabo man sa kay Pero, no? Si Pero sa Biblia is a powerful king, arrogant king, tyrant king, prideful king, and a haughty king. Sa aton pa nga ini nga hari, gamhanan, arrogant, and then tyrant sa aton pa nga do possessive siya, kag authoritative siya, no? Kag prideful siya, bugalon siya nga hari, kag matinas-taason nga hari. Ini si Pero. In short, ginpangabay ni sang God through Moses kung pwede nga i-release niya ang mga Israelites. Wala niya gin-release. Kapila niya gini-challenge sino ina nga God nga ginasiling mo Moses. Why ako nakakilala sina nga Dios sa iya. Kag sino balay na nga Dios nga ginasiling mo. Di gina-challenge niya ang Dios ni Moses until nga ginpakita sang Dios ang mga katingalahan sa kamot ni Moses ang ining 10 plagues sa Egypt, water turning to blood, ang mga frogs dira, lice, flies, livestock pestilence, ining boils, mga hubag, hail, ano ra, mga tagdira ka kilo nga ice nga dito sa ibabaw nga mahulog diri nga nagakabanggi kung mahulugan kasi na nga pira ka kilo na san lima lara ka kilo awaw tama ka bugat hail locust ining mga apan darkness pira ka days to nga darkness and the killing of the firstborn children nan amura ang final dira amo ang last dira mo ang the killing of the firstborn nga dito mismo natandag gid si Pero no tungod nga siya mismo gid ang kuan apektado man kay namatay ang iyang anak kag release niya ang people of Israel. Tinga nga muli nagakatabo kay Pero how kay again siling sang Bible God hardened the heart of Pero. Ang Diyos nagapatiga kang tagipusoon ni Pero. Diyan sa Bible, no? Okay, I think in Exodus chapter 8, abi tanong naton kung ara. Exodus 8:15, ginapatiga sang Diyos ang heart ni Pero. Exodus 8 verse 15. Abi. Exodus 8:15. But when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart and hearkened not unto them, as the Lord had said. Okay. So dira giginambal ra kan mismo no gipatigaan ni Pharaoh ang iyang heart. Subong ang God nagambal man nga I will harden the heart of Pharaoh. Kag gusto marang kang Proverbs 21 verse 1 nga the king's heart is in the hands of the Lord. Okay? Okay, tanong sa Proverbs 21:1. Siling sang Bible dira. The book of Proverbs 21:1. Okay, Proverbs 21:1. Siling dira. Okay, kasi ganda kaya tan time ko lang 21:1. Nga nagasiling diri, the king's heart is in the hand of the Lord. As the rivers of water, he turneth it whithersoever he will. Ang tagipusoon sang hari ara sa kamot sa Ginoo, kasubong sang mga suba nga subong sang mga suba sang tubig nga kundiin ang luyag niya. Di ba nga ang rivers gakwan, why na siya gatadlong kundi nagano na siya naga-curve no? Kundi ang long lugar, dira na siya nagailig ang tubig until nga ma-form na siya sang kanal, no? Kag mangin suba siya. So meaning, the curve. Hindi siya straight. Amo man ra galing heart kang labi na gikan mga leader naton, mga hari man ra siling sang Ginoo, ang Dios among nagahawak sang balatyagon sang aton mga leader.
Okay? Nga kundi ano ang iyang nga gusto, dapat siya nga masunod. So ginakunik na to diri sa life ni Pero nga ang Dios amo ang nagakontrol kang heart ni Pero. Nga ang nga tingala kita nga hindi pang i-release ni Pero dayon ang Israel ha. Tungod nga ang Dios may plano sa kabuhi ni Pero nga maging instrumento siya. That is why nga ipahayag sang gadang iyang signs and wonders and miracles kay kung ginrelease niya lang to gulpi why rento sang natabo nga mga katingalahan, di ba? Ano pa ba ang point dira nga mapakita ang Dios ang mga miracles? Kung ginrelease man lang ni Pero sang matawhay, di ba? So meaning nga ang God may purpose, may plano sa life ni Pero. Okay? Kag kung ginwire man ginlagas ni Pero, kag ginpatawayan niya lang nga naglakat lang man ang mga Israelites tawhay, perara ka days, 11 days from Egypt to Promised Land. Wire to nang lakad sa Red Sea. Di ba? Ti karon kay ginlagas niya gid. Tungod nga sa isang Bible, God hardened his heart. Ti kundi dito ra nagpakita ra man ang Ginoo kang another miracle. Ginpihak niya the cutting of the Red Sea. Now, amo ra ginakunik naton diri nga ang tagipusoon sang hari Dios ang nagakapot. Bisan sa aton heart siya nagakapot. Dapat naton nga i-submit, i-surrender sa God ang aton nga heart, no? Ang aton nga will sa iya. Karon, ano pa kidang nakita naton diri kag ang Dios kunin ginapakita man sang Dios ang iyang kaaki kung kaysa ginagamit niya ang nature, no? Hindi man nga directly ang Dios mahambal sa aton direkta. Ginagamit niya ang nature nga pabatyagan kita. Now in the book of Psalm 29 verse 3, the book of Psalm 29 verse 3, nakasiling dira, the voice of the Lord is upon the waters. The God of glory thundereth. The Lord is upon many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaketh the cedars. Yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. He maketh them also to skip like a calf, Lebanon and Syrian like a young unicorn. The voice of the Lord divideth the flames of fire. The voice of the Lord shaketh the wilderness. The Lord shaketh the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord maketh the hands to calve, and discovereth the forest. In his temple doth every one speak of his glory. The Lord sitteth upon the flood. Yea, the Lord sitteth king forever. The Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. So nakita ta dira ang tingog sang Ginoo gin may gahom sa pag is powerful, and upon the waters, upon breaketh the cedars of Lebanon. Tighambal ra kang kwan, lightning strike. Once nga ang tingog kang Ginoo, sobra pa sa kwan do kilat siya nga mabangpan niya, no? Iguon niya ang maigo niya, no? Lightning strikes. And then ginsambit darang the voice of the Lord divideth the flames of fire. Okay, ma-divide niya ang nagadaba-daba nga kalayo. Ginsambit man sa verse 8, the voice of the Lord shaketh the wilderness. The Lord shaketh the wilderness of Kadesh. Gambal kang kwan trembling, earthquake. Okay, ayhan pagi sina sa mga bagyo, mga tornado, hurricane, no? Nga tagpira ka nagalabot tag 250 to 300 kilometers per hour nabaskag sa hangin. Ti mo ni ang tingog sang Ginoo ginapagi niya sa nature, no? And then maketh the hands to calve. Anong bot silingon sini? Hence kambaya kang female deer, no? Nga mangin kaangay sang calve akan baka nga mga turo.
Ang bosilingon nga ang tingog ang Ginoo, pwede niya kita ang hands to cup gambaya kan mundo symbolic bala nga nagapush aton nga so, do female kita pahulagon pero kung hinali may singgit ga gulpi lang agapan kita ga strong kita meaning hadlak kita sa iya nga tingog. So murang point diri ang siling diri kang Bible nga the voice of the Lord maketh the hands to come. Ginahakuan kita makabati kita sang tingog kay mura bla grabe ang ating nga kahadlak. How much more ang tingog kang Dios kung makita na. Amura ta na. Di nagamalinis ang shock of loud, no? Thunder causing hands to go into labor. Ang amurang iyang pandiri, no? Ang commentary. So, tiyan mo ni, no? Ang nakita ta sa kay King Pharaoh, kag amo man diyang nakita ta sa kay King Nebuchadnezzar sa hindi niya pa nakilala ang Ginoo man. Ha? Tinakita ta nga ang nag-change ang life man dira ni King Nebuchadnezzar, no? Tungod nga ginpaagyan man kang Ginoo si King Nebuchadnezzar. Okay? Kag diri gina-compare naton ang LA, liwat, no? Balik ta sa LA. Ang Los Angeles before nga nag-abot ang pan na napatama sa may social media nga antes nagabot ang LA wildfire nagimo sila dito sang Golden Globes award nila dito it is second Golden Globes award ining si Nikki Glaser comedian tigin man mo kadang masamis ang kinaila man sang mga pangini mga Hollywood celebrities or Hollywood stars mahilig din man sila sa mga daw linahog no according sa balita man to the point nga ining si Nikki Glaser daw hindi raman nami no nga ang iyang lahag man pagani nga maglahag kita sa tao hindi ta lang paglahagan ang Ginoo no kay ini si Nikki Glaser nakita man naton dito nga tungod sang manami nga mga achievements kag success kang mga Hollywood stars di siyempre pasalamat sila. Ang ginpasalamatan nila dito, suno sa ginpakita man sa screen dito, ginsambit ni Nikki Glaser, nga ang cast and crew nakaangkan sang 11 mentions. Ang mga moms nakaangkan sang 3 mentions. Ang God, 0 mentions. Kag si Mario Lopez nakaangkan kang 1 mention ang comment ni Nikki Glaser sila niya no surprise in this godless town. Sila niya hindi raman nga panggit kakilibot nga sa sining nga di Diyos nun nga katilingban o kung hindi di Diyos nun nga komunidad, hindi nga town, hindi man ra katingalan ura tibuto ang Diyos. Kay tungod godless gani ini nga lugar. Ang barang point na dito anong insultoy na sa tanan yung mga achievements nyo ginatagan nyo sa pagpasalamat appreciation ng ibang nga tao ang ini nga Diyos nga according sa iya the God or the creator of the universe ano to kanang bala ni is 0 mentions wala sang at wala gid sang nagpasalamat sa iya ito anong insultoy na ang akalata naman nga comment do hindi dia kung normal lang man ang isip sang tao do hindi dia makahimo sa nga mga lingwahe mo just imagine i-challenge mo ang Diyos the creator of the universe hindi mo mapasalamatan ang tao nga pariyo mo. Mapasalamatan gani ang Diyos hindi mo mapasalamatan. I believe nga behind Nikki Glaser, kay si Nikki Glaser kung man mo,
post man lang tana, ginabaydan malarang talent niya. I believe nga there is a spiritual director behind Nisa Iglesias. Panganang na balang may kwan gid may pagpamatok gid sa Dios nga the creator. Just imagine i-challenge mo siya. Namuti 90% kang mga Hollywood stars godless gid man. Ay man silang gimagapati. That is why hindi man katingalahan nga ginamor kin paagi ka Dios sa ilo. Kag I believe nga hindi lang sa amora nga panahon. On the record lang nga ring nga ginhambal niya, that's the time nga perfect man nga timing, himuon man kang Dios eh. Siguro may lain-lain nga mga kwan, nga mga komentaryo, masaling sa iban ti ano blang natabo sa LA Fires, ano, this is God's will or not? Maybe masaling iban not, maybe masaling iban yes, masaling iban maybe. Base man. Pero kita nga mga Bible believers, hindi ran kita nga mga Bible believers, why kita nagapati nga hindi nangin kabubutan kang Dios. Kaya ang Bible gambal God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Di mo pwede ralaglagan. Kag siling sang Bible, in the book of, in the book of, um, hindi pwede nga nangin guiltless ang tao kung gamiton niya ngalan sa Ginoo nga hindi maayo hindi nga niya sa kanila. The book of Genesis, ari kadto sa Genesis 20 verse 7. Genesis 20 verse 7. Ano ron oras? Okay, kay makakang kita. Genesis chapter 20 verse 7. The Bible says, now therefore restore the man his wife. 20 verse, diba? Exodus, hindi tayo Leviticus. Okay. Exodus, sabay 10 commandments lang. Exodus 20 verse 7. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Hindi pagdala o gamita ang ngalan sang Ginoo nga imo Dios sa walay kapuslanan. Kay ang Ginoo hindi mag-isip nga guiltless ang isa ka tawo nga nagadala sa iyang ngalan nga wala sang kapuslanan. Okay? Kaya no? Di meaning nga hindi kung guilty ang tao, di siyempre kwan siya, accountable siya. Accountable ka. That is why nga marano ang pagkilala naton. So Deuteronomy 5:11, amo maragi ng bagyan, the book of Deuteronomy. Chapter 5 verse 11. Okay. The book of Deuteronomy 5:11. 5:11, nagasiling dira. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Okay. Di amura, no? Ang Biblia nagasiling hindi pag ano ni God is not mocked, no? Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Okay? Kag kaya mo na ang LA wildfires dito, ginsabit aton kay na nga siguro time na gid no ang ipakita kang Ginoo ang iyaman nga kaakig. Kay ti buway ra no ang amo nga mga lugar kay ti nakita tagid man nga according nga sa pagtanaw sa iban nga isa sa mga city of sin ra no? Ang LA kag ining Las Vegas no Nevada ginatawag ra nga city of sin. Bisan sa iban nga pungsod may ara man ra. Diri may diri kini sa aton city of sin no? Somewhere in Luzon. Ti hindi mayo. Ang kaakig ang Ginoo ginapenggan na lang ra. No, napenggan na lang ra. Kay ang aton Ginoo sluto anger man bayta na, no? Pero kung mag-abot ro nga ang panahon ang iyang kaakig, hindi ra mapenggan.
That is why nga mo marambal kang Bible nga do we provoke the Lord to jealousy? We are stronger. Are we stronger than He? Makusog pa bala kita sa iyahaw? Kay ginaprovoke ang Ginoo. So, ang Ginoo naton is gracious kag ang iyang nga goodness leadeth us to repentance. Ginatuytuyan niya ang tao nga tubtom ang tao makadangat sa paginulsol. The Lord is not slack concerning his promise as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang iyang nga goodness nagatuytoy sa tao according to the book of Romans. Ti amura gani no? Siguro on the record kod nga maman-an sang kabilog nga kalibutan on the record sa ginhambal sa amo nga persons, that's the time man ang timing nga ipakita ra ka Ginoo managuro ang kaikig ngay, pero ang kaikig niya buway ran ra nakita ra ka Ginoo. Ti amura nga raka nga mga nagakomentar sa sa social media sa ginhimo di may rason gid kag amo mara ang timing nga ipakita kang Ginoo nga way niya ginakwan, way niya ginapabay-an ang sala, ginaakigan niya. Ang pain nga ginapabatyag ang Ginoo sa aton tanan to get our attention. Bulon kang Dios ang aton nga attention sa iya. Agon makatulpangod kita. Kag i-audit niya ang aton nga kabuhi. Butsalingon, self-examination upon meditation. Nga mamalandong gid kita tungod may pain. Kung wala sang pain, teka pa malandong ba? Pero kung may problema, may pain, yan kita garapit sa Ginoo. Diba? Kag to attack our arrogance. Ang atan ba lang pagka ano ni arrogance ano? Gusto sang Ginoo nga panina itapnaon nina. Sining sang Bible, God resisted the proud, but He gave it grace unto the humble. Amura nga aton Ginoo kay tungod nga humble gid man tanabay. Di ba nga atong Ginoo ni sa pagkatao niya tubtob sa persecution sa iya kag tubtob nga namatay sa krus. Okay? And then to arouse us to cry out to God. Amo mga punto no nga makahibi kita sa Dios kag makapalapit kita sa Dios. Kag antisepticize niya nga ato nga pagto. Ang word nga antisepticize meaning nga gina-increase niya, um, gusto niya nga mag-grow ang aton nga faith sa iya. Kag gusto niya man nga i-analyze ang aton nga work, kag i-appraise ang aton nga friendship sa iya, kag ginapakita kung amor nga ginapabatyag na kita kay really love kita sa God. It doesn't mean nga kung amor nga tabo sa LA, akigit man ang Dios. We hope nga ang Dios ginimo niya man ra sa isa ka bagay, amor blang nga all things work together for good. Basi pagi ka ra nga trahedya sa ila, yes, makaparapit sila sa Ginoo. Kibla? Tira ka to nagparapit sa Ginoo sa tiong atong pagsunog nanda. Nakagather sila sa mga tao dito kag ginwalihan nila. Okay? So, basi iban nga pungsog kadlaw kay mura tabo sa LA, ti mag-aman man kamo kay basi kung kamo man ang masunod. Ano? Di ba? Oo, it doesn't mean nga kung may amor nga problema, ang tagipuson kang Dios maalwan gyapon. Pasalamat kita nga gamay lang ang ang nadura nila sa lakyan na lang mga gintipon nga mga manggad ka mga celebrities dito, Hollywood stars sa pira ka kadekada, mga milyon ang bili kanila nga balay sa lakyan nila, why nila na salbar. Tagpila yan sulga balay ito nga nasunog. Mga papilis nila, papers, salbar na lang ang subong sa lakyan nga kung nasakyan na sila nation kag ila lang guro kaugalingan na save nila. Di why? Ubos gid ang tanan naging pangabadayan. Damo ra gani no nga mas bayad na lang ra nga salbar ang kabuhi. May isa ka babae nga nasunog iya balay gindalagan niya to sa sulod ang kwartong iya guro tinago dito siguro kwarta niya yan mo kay trap na kakalayo. Ang ano na niya siguro nga mas kuan pa man may time pa man di wa niya nakapakway sa katakot. Ang ganyan ang life is full of
uncertainties, and full of surprises. Okay? Hindi ta ito napaktan. So, hindi ta pagigambol ang life ta tungod lang sa material nga bagay. Okay? Kaya mura, no? Sa maraka nga mga lesson makuha naton sa natabo sa amo sa lugar nga sa LA dito, no? LA, California. So, kaya mo ni, mga abyan naton, no? Mga kauturan naton dito, may mga kaparintihan kita dito sa mga lugar. Ara sila sa nag-struggle sila, no? Grabe nga luha dito sa ila. Okay? So praying, amo mara kita nga mga Christian, gina-relate laman kag may makuha kita nga application sa aton kabuhi nga never gid nga maggamit tang ngalan kang Ginoo sa hindi maayo. Ha? Ang atan pagka-Kristiyano, ginakiri nato ang ngalan sa God o kung ni Jesus Christ, Christian kita, hindi tagid pagmansahan ang ngalan sa Ginoo tungod sa aton kabuhi, no? Dapat ang testimony ta mayad kay ngalan sa Ginoo ginadala nato. Ang aton si man ginadala ta man, ang pulong kayo ginadala ta man, wherever we are, kalaan ta gidatan. Hindi ta pag-indamage sa ngalan kanyo tungod sa aton nga so-called mga panaton, no? Ano ni, mga kasawayan naton. Sige. Salamat sa inyong adlaw kay karon wa itong tea time si Pastor. Salamat kay Pastor um, sa iyang nga presence na. Sige. Mag-pray na lang kita. Lord Jesus, thank you gid sa inyong adlaw. Salamat sa amon nga pagtipon. Salamat sa imo pulong. Kag salamat sa amon mga bisita. In Christ's mighty name, amen and amen. Okay? Gakanta kita sa isa lang ka ano ni. Mag-proceed na lang kita for ano ni special number. Karon sa hapon may lubong ninong iyo ibuto ni ng Heidi kung sino sa aton nga luyag mag pangkar kumpanyar mga launa. What? Sige. Okay? Salamat kita again sa mga utod naton sa Ginoo, no? Sa aton nga mga utod sa ibang ano. Magata kita ano ni special number. Okay? We have special number. Amen. The next one's now.
manifest, Sister Robina, sa pagpanunguyo. Sa imo amay nga balaan gagamanan, sa singa adlaw dayaw kami nagpasalamat with Lord sa opportunity gitipon mo kami liwat sa pag sa imong pulong Ginoo pagpamati dagsugong Ginoo singa adlaw nakapangayo kami patawad na kami Lord hindi kami tapos pero salamat Ginoo sa imong faithfulness sa among kabuhi. Salamat sa imong miling nga dugo ginula mo sa cross of Calvary agon makaagong kami Ginoo sa kaluwasan. Kag nagapray kami Lord sa sininga adlaw ikaw gyud magpakamaayo sa tagsa-tagsa bisan sa tagsa ka kamot nga magahatag Lord para sa ilikoton nimo nga magamit ini Ginoo for the glory of God. Kag ikaw gyud Lord ang maga-bless man sa tanan nga mga trabaho work sa imo mga kanakan kag sa mga Christian businessman Lord ikaw gid maga-bless nga padayon kami Ginoo mag-aalagat kag maga-sustain Ginoo maga-support para sa ministry nga tugyan mo sa amon Ginoo ikaw gid na pastor sa Bares member kag sa tanan Ginoo nga mga kauturan sa sini nga iglesia sabay Ginoo ikaw gid Lord pakigupod sa amon sa nabili namon ng mga ikot ng singa adlaw ginitanan ginabalik ko Lord sa imo ang pagpasalamat kag kadayawan sa singa adlaw in Jesus mighty name we pray amen. Amen. Matagtagwayan na ba? Young people. Matanda sa mga young people, another special
gigit sa aton nga choir sa aton siya. Ayan, special number for young people. Sige, dugang nga naton sa aton choir. Sige na time. Pag naton. Gusto mo mag-check out pero wala pang payday? Sagot ka namin with SPay Later. Magkano bayad? Never give up. Okay? Kung saan naman na Bagay kita sa status aton nga kabuhi, may mga great challenges or discomfort sa aton, ang aton kanta nagasiling never give up. Ta? Si Apostle Paul sa ministry, why man nag-give up? Ta? Sila ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Okay? So, sa amon nga mga alagad sang Ginoo, kadamo sang mga challenges sa ministry, no? Pastor Rasman, no? Praying dito sa iya sa Palawan, no? Kaya sa iban pang mga pasigpanok pangabudlay naton sa ministry. Sige, praying kag sa aton mga sa Ginoo. I-remember natin I can do all things. We can do all things through Christ, which strengtheneth us.
So this morning, di na kita magpadugay pa, Pastor Rockman, thankful kita sa iya presence. Okay, sa Palawan siya nag-work, praying dito sa iya. Kaga, as well as si Pastor Sam, no? Kaga sa ilang family, praying it. Kaga good health, Pastor Rasman. So this morning, our speaker this morning is walay liwan si Pastor Rasman. Hatag ka sa iyang time, Pastor. Welcome. Magandang umaga sa lahat. Budlay, no? Pagalin mo sa Karaya, pakadto ka sa Iloilo, mag-Ilonggo, tapos Palawan, mag-Tagalog. Hambal nila kung makahambal ka na kuno sang Tagalog, daw hambog ka na. Pero sa totoo man, kabudlay magbalik sa hambal nga Ilonggo kung nasanay ka sa Tagalog. Budlay gidya. Sang una mo manatanaw ko kay may classmate ako nga pioneer sa Mindoro, pagbalik sa Iloilo, turo Tagalog, sabi ko daw, ambog-ambog ka, taga-Tagalog ka na. Ilonggo ka lang. Nang nagpalawan ako, hirap talaga magbalik sa Ilonggo. No? So, I was grateful. I was invited here. Sabi ni Pastor Sam, sa schedule niya yata ito no? So, 32 years iniwan ko yung gimbal, nag-aaral ako sa Bible School sa Iloilo. Then, after my graduation, 20 years, nag-staff ako sa Iloilo Baptist Church, and several times I decided not to go out to start the pioneering work, pero I was not allowed. Hindi ko pinayagan ni Pastor Martin, and later, talagang determined na ako na mag-pioneering. So, produkto din ako dito ni Pastor Ismanya. Kung alam nyo lang. It was Ma'am Shirley who really take time to invite me almost a year before I decided to go to church. Grabe yung tiyaga ni Ma'am Shirley. And every time I share ang tiyaga ni Ma'am Shirley pag-invite sa amin, kilala niyo man siguro si Ma'am Shirley. Hindi ko alam. I want to thank Ma'am Shirley personally. I want to see her kung saan man siya. Gusto ko magpasalamat talaga ng personal sa kanya. Dahil na siya yung nagtiyaga sa amin ni Kuya Benji na makapag-church. Nagatrabaho kami kay Congressman Garin. Tapos, ang forma namin si Papa pa ni Brother Melvin, no? Surprisingly, I was even shocked na nakita ko siya dito. And salamat sa Panginoon, hindi lang tayo niligtas. May mga kapatiran sa nanampalataya na nakita natin dito na dati kasama natin sa ibang gawain. Alam ni Melvin yan kung anong mga gawain kakasama kami, but I don't want to brag those sinful activities that we had done before. Pero napakabuti ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Then, nag-survey tayo sa Mindanao. Later on, I was called sa Palawan, doon ako nag-start ng pioneering work. I was supposedly handling a Bible school also sa Compostela Valley. That was a millionaire's church. Pagdating ko pa lang doon, nag-preach ako anniversary, binintanan nila ako sa casa, binilan ako ng sasakyan. Sabi ko, hindi ako magstay dito. Hindi ako magstay dito. Inoferan ako ng bahay, kompleto, and an allowance para sa monthly ko. Pero sabi ko, lumabas ako sa Bible School, I'm going to start a pioneering work. So, to be honest with you, pumunta ako sa Palawan, I did not even receive a single peso from my church. Sa Iloilo Baptist Church. I was crying sa barko. Sabi ko, bakit ganon? Pero sabi ko, this is your will, Lord. I'm going. I'm going. So, we started the work there, and for almost 8 years, pinagpala rin ng Panginoon ng trabaho, and I'm handling 2 churches there. May pioneering work din kami sa Barangay Manalo, 47 kilometers. After we have our church sa Maine, sa Puerto Princesa, magla-lunch lang, then travel naman 47 kilometers para sa next na service, 2 o'clock in the afternoon. Then uwi naman 5 o'clock in the afternoon. Then after that, we have our schedule sa institute until 7 o'clock. So, but thank the Lord for giving us a good health na nakapagpatuloy ang gawain sa
Puerto Princesa. And thank you so much for those who've been behind us, praying for us. Salamat po sa inyo. So, I was expecting, pag-graduate ko sa Bible School, sabi ko, I want to preach sa church dito. But I was surprised, no, na kahit minsan hindi ako na-invite. For 32 years talagang inaabangan ko na i-invite ako sa church dito. No. Pero I've been preaching for mga hundreds of churches already sa buong Pilipinas, and thank the Lord, no, na salamat tayo na at least sa 32 years naka-preach muli tayo dito sa Gimbal. Thank God, we're going to open our Bible in John chapter 6. I don't know, ilang oras tayo dito, Pastor? I was invited sa Mandurriao. Magpipreach ako sa anniversary. Sinundo ako doon ng isang member. Sabi niya, Pastor, ilang oras ang preaching mo? Sabi ko, mga 30 minutes. Sabi niya, hindi kami mabubusog niyan. I was insulted. Ba? Sabi niya, hindi ako mabubusog. Hindi kami mabubusog. Kasi ang pastor namin nagpipreach 1 hour and 30 minutes. Sabi ko, grabing kainan yun. Sabi ko, Brad, kung ang pinapakain sa inyo cotton candy, 1 hour and 30 minutes, hindi kayo mabubusog. Pero kung ang pinapakain sa inyo karne, rice, 30 minutes, busog na kayo nun. So, papakainin ko kayo ng cotton candy, that is why I'm going to preach 1 hour and 30 minutes. Ayos lang? Amen? John chapter 6, and after my preaching, sabi niya, Brad, I'm very sorry. I'm very sorry. Actually, it's not the amount of time. Hindi yung ano ang haba ng oras, but ano yung nilalaman ng kinakain natin. Yun ang nagpapabusog. Amen? John 6:66, we're going to read this passage in the Bible. May I request everybody to please stand up as we give reverence to the Word of God. John 6, verse 66. And we're going to include reading verse 67. Shall we read this passage? We're going to read this all together. Verse 66, we're going to start. Then 67, ready? Start. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will you also go away? Will you also go away? That's the message for this morning. Will you also go away? Shall we pray? Father, maraming salamat sa umagang ito, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kabutihan dahil, Panginoon, we experience another favor of life, O God. Nabuhay pa kami, Panginoon. We can still see each other. We can still shake hands with each other. We can still stand. We can still say those words that you want us to say. Thank you very much, Father. And this morning, O God, nakita namin ang iyong kabutihan sa aming mga buhay because we have the freedom to preach your word. We have the freedom to listen. Oh, Father, we pray that you are going to engulf us, O God, with the presence of the Holy Spirit, that everything, O Lord, we're going to say will be a blessing to the hearer. Lord, panalangin namin that after this, O God, we will be having the strength to continue, O Lord, magpapatuloy sa aming paglilingkod sa knowing, O God, marami na ngayon na mga anak mo, mga lingkod mo umaalis at humihinto sa paglilingkod. At alam namin, Panginoon, hindi mo yun kasiyahan. And to this morning, O God, we pray na kami magbibigay ng tunay na kasiyahan sa iyo, O God, dahil sa pananatili namin sa aming paglilingkod sa iyo. May this message, O God, find place in our hearts, O Lord. In Jesus' name, amen. Thank you very much. Get seated, please. Na-notice nyo ang verse natin? John 6:66. 666. Delikadong number, ano? 666. Revelation chapter 13, verse 18 is the number of the beast. Diba? Anong ibig mo sabihin, Pastor? Yung mga tumatalikod sa Panginoon, sa kanya ng demonyo? Hindi naman, ha? Pero kung titingnan natin, sino ba ang tumutulak sa mga anak ng Diyos na tumalikod sa Panginoon? Who's behind or who's the mastermind behind those children of God, those servants of God who walk no more
with Him. Sino bang naging dahilan? Ba? They turned their back, sabi ng Biblia, and walk no more with Him. Alam nyo, ang titingnan natin when Jesus, in verse 67, asked this question to the 12 disciples, if you are going to look at carefully, yung ingat na ingat and feel, damin natin yung damdamin ng Panginoon nang tinanong niyang mga disipulo dito, sabi niya, will you also go away? I think this word of the Lord Jesus Christ is filled with emotion. Na talagang nandito ang kanyang emosyon. Sabi niya, aalis din ba kayo? Aalis din ba kayo? Will you also go away? And the answer of the disciples here will either squeeze the very heart of Jesus with sorrow, or it will be enlarged with joy. Maging kasayahan ng Panginoon ang ating sagot, o maging lungkot ng Panginoon ang ating sagot. Pag sinabi natin, Lord, aalis kami. As Warren said, it will going to squeeze the very heart of God. Pag sinabi ng Lord, mananatili kami, then Christ will be filled with joy. Punan siya ng kasayahan. You know, ang pag-alis is very evident. I was in Bible school. Mga almost 400 kami. Ang nag-graduate lang mga 40. Imagine, only 10% of those who at the beginning said, magpapastor kami. Pero nang nag-graduate kami mga almost 40. Imagine. So the going away is very evident sa mga Bible student. There are church members also who once involving in the ministry, very faithful sa kanilang church service, and now you cannot find them in the service of the King. Nawala na sila. It's very evident. It's very obvious. Titingnan natin, may mayang people that they turn worldly and lost the potency of their testimony. Hindi na nagagamit ng Panginoon. Even pastors. Sa Palawan, ang daming mga pastor iniwan ng mga simbahan. Walang nagpapastor. Imagine, hindi lang sa lugar na yan, even other places, if you are going to survey, madaming mga simbahan ang walang nagpapastor. May mga young people nagpipreach, may mga kinukuha nilang maging pulpit supply. Why? There's no pastor in the church. Walang pastor. And that is why it's very, very obvious na maraming tumatalikod sa Diyos. And if we'll not be cautious, kung hindi tayo mag-iingat, we will going to see ourselves someday not in the service of God anymore. Pag hindi ka nag-iingat, balang araw, isa ka rin. Isa rin tayo na hindi na nagsasamba at hindi na naglilingkod sa Diyos. And that is why the message this morning will challenge us that we will going to stay in the service of God. Manatili tayo sa paglilingkod ng Panginoong Yesus. Ang sarap na magkasama tayo sa paglilingkod. Psalm 133 verse 1, sabi ng Bible, behold, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ang tamis, ang sarap na tayo nag-iisa. Diba? Sa church namin ngayon, ang theme namin is United We Stand. United We Stand. Yan ang theme namin this 2025. As we all know, na inatake rin kami ng problema this 2024. Grabing problema. Na pag walang grace and strength of God, siguro tayo umalis na rin sa paglilingkod. A terrible problem that taken an onslaught on our church, but thank God for the grace, for the strength na nanatili tayo. Ang tanong, will you also go away? Ang tanong, importante ba ako, pastor? You know, sometimes hindi natin nakikita ang ating halaga sa church. But I'm going to tell you, every person in the church is very important. Every person in the church is very important. Now, I'm going to show you how important you are. Ipapakita ko sa inyo, pag hindi mo nakita, nasasamba lang ako sa church, I'm not very important sa church, may importante doon, may pastor, may umaawit, may ushers, may layman, yun na may importante, ako mo po lang doon. I'm going to tell you, each and every one of us
is very, very important in the church. Importante tayo. And that is why the church needs our presence. Kailangan ko dito siguro 4 na tao. Can you help us? And 4 na young people. Can you volunteer? Kahit sino lang, basta 4. Mabigat ba ito basta? Makikita man, 4 na kahit sino lang. 4. Sige, we need... No, hindi kayo upo. Hindi kayo upo. Bubuhat kayo. Okay? Bawat hawakan nyo, dalawa dito sa kabila, dalawa dito sa kabila. Yung paa, itaas nyo yan. This is the work of God. Justin, you please volunteer, no? Sino pa maka-volunteer? Isa? Hawakan nyo lang to, hawakan nyo, itaas nyo yan. No? Kailangan natin isa pa. Okay, do not delay para hindi tayo para mapabilis tayo. Papakita ko sa inyo na gaano kayo ka-importante. Hawakan nyo, itaas nyo yan, hawakan nyo yung paa. Isa-isa kayo sa paa. Yan. Yan. Okay, very good. This is a type or symbol of the work of God. Ang mga Christian dapat sama-sama sa pagbubuhat ng gawain ng Panginoon. Sama-sama tayo. Now, sabi ng Biblia, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. May mga tumalikod. Now, pag tumalikod ka, umalis ka sa gawain, what will going to happen to the world? Sino sa inyo ang isa dito na parang nabigatan, aalis? Anybody that will volunteer na aalis? Medyo mabigat, aalis ako muna. Okay, yan. Tapos ka dyan. Sige, okay, pwede ka na umupo. When you turn your back, it deadens or decreases the strength of God's work. Mabigat ba to? Nagbigat siya, wala. Kanina, nagbigat, wala. Nagbigat. But actually, the weight of this bench is just the same. Ang bigat niya ganun lang. Nabigatan ka. Why? Because somebody turned his back. Hindi ka niya tinulungan. Pero the weight is just the same. Ganun lang ang bigat niyan. Pero bumibigat siya dahil may umaalis. Alam niyo sa trabaho ng Panginoon, ganun lang yung kabigat. Bumibigat lang dahil may umaalis. And take note of this, pag umalis ka sa paglilingkod sa Diyos, maraming mga kapatiran mo ang pinabibigatan mo. You don't care. And that is why our presence is very important. Why? Dahil pag umalis kita, may mga kapatiran sa paglilingkod na nabibigatan. Patuloy kayo dyan, mabibigatan kayo. You see the difference? Sila makatestify that the strength decreases. Diba? In the absence of somebody. Imagine pag umalis ka, wala nang magpipray, it decreases the power. Pag umalis ka, wala nang sumasama sa pagbibigay, it decreases the strength of God's work. Pag umalis ka, wala nang sumasama sa trabaho, it decreases the strength of God's work. And that is why when you live, it deadens or decreases the power of God's work. Imagine the power, the strength of your presence. Diba? The power of God or the power of the work of God decreases in the absence of somebody. Have you remember one time, Adoniram Judson? For 17 months, kinulong siya. Ang kanyang paa, tinatali. Ang kanyang kamay, tinatali. Paggabi, yung paa niya, inaangat, mas mataas sa kanyang kamay. Ang ulo niya, nasa baba. Sabi pa ng story, he experienced fever, heat, hunger, cruelty, driven in chain across the burning tropical sun.
His back was lacerated. Dami siyang mga blisters. Smitten down, even at the death's door. Muntik na siyang mamatay. Pero alam nyo, with all those experience ni Adoniram Judson, hindi siya tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Ano sabi niya? Lord, let me finish my work. To put thy saving word in the hands of these pushing people. Nanatili siya sa board. Na-translate na ang English Bible. Naka-convert siya ng 7,000 converts. Naka-train siya ng 163 missionaries. Imagine. Why? Because of the difficulty na na-experience ni Adoniram Judson na natili siya sa gawain ng Panginoon. Ayun ang tanong, dahil may problema ka sa bahay mo, may problema ka financial, may problema kang persecution ng ibang tao, iiwan mong church at hindi ka na maglilingkod? I'm going to tell you, just remember this person. Daming mga nangyari sa buhay niya na natili pa rin sa paglilingkod sa Diyos. Sa mga teachers, sa mga Sunday school teachers, sabi ko nga sa church, 8 years kami doon, ang nagtuturo ng mga bata, 3 yon, mga almost 60 children that we have every Sunday afternoon. Iba-iba yung nagtuturo. May nagtuturo dito sa mga maliliit, dito sa mga 7 to 9, tapos 11 papunta sa 13, may nagtuturo. No? Sabi ko sa kanila, imagine, kung hindi kayo magturo, tingnan yung future ng mga batang ito. Others will be prostitutes, others will be criminals, others will be in prison. The future of these kids lies in your hands. Pag umalis kayo, mag-stop kayo sa pagtuturo, tingnan mo ang mga future ng mga batang ito. And that is why pag ang pastor, ang Bible woman, and other members of the church, if we are going to stop, may mga taong tumitingin sa atin, may mga taong they are even surprised by the change of life that we have. Pag naghinto ka, anong sasabihin nila? Alam nyo, nakikinig lang sila, nakatingin lang sa inyo, balang araw, sasabihin nila, pwede kaming sumama dyan sa inyo. Because we saw your God is changing your life. Pag umalis ka, hihina ang gawain ng Panginoon. Okay? Pagod na? Number 1, it decreases the strength. Kita nyo? Pero kung 4 sila, hindi yan ganyan kabigat. Sinong aalis na nabigatan? Okay, thank you. It debilitates the one left behind. Number 1, it decreases the strength. It debilitates. Mawawalan sila ng gana. Kanina, 4 pa kami. Kanina, 3 kami. Ngayon, 2 na lang. Alam nyo, pag unti-unting umaalis, ang iba nadi-discourage din. Aalis din yan. And don't you ever know the power of your presence is a challenge and encouragement to others. Akala mo po umupo ka lang dyan, wala kang nagagawa, na upo ka lang dyan, nagsasamba ka lang, sumasama ka lang sa pastor. Don't you ever know there are eyes watching you and what you are doing is a challenge to them? Si Nangler yan, nakita ko dito. Uupo lang yan siya. Kung kayo nagmamasid sa kanya, grabe to. Grabe itong paglilingkod sa Diyos. Kayo mismo na, kita, it will be a challenge to you. Siya nga matanda na, nagkatuloy. Ako pa hindi. Pero kung siya'y tumalikod, then it will dishearten others. Madi-discourage din tayo. Diba? Ang pag-alis ng isa, nagdi-discourage sa isa. And that is why your presence and your stay is very, very important. Ano sabi ng Galatians 6:2? Bear ye one another's burden. Kung anong kabigatan ng isa't isa, magtutulungan. Diba? Magtutulungan. How can we support? Paano tayo makakatulong kung umalis tayo? Paano tayo makakatulong sa pagbibigay? Paano tayo makakatulong sa pastor, sa gawain? Paano tayo makatulong sa panalangin kung tayo'y umalis? Napakahirap. It becomes heavier. Kung may bigat, di ba? Kanina, hindi masyado, 4 kayo eh. Ang 3, medyo. Pero ngayon, mas mabigat dahil 1 ka lang, 2 lang kayo. So, it will going to dishearten you. Have you remembered Elijah? In 1 Kings chapter 18, how he won the contest against the prophets of Baal?
against the prophets of the groves, which serve at Jezebel's table. Grabe yung panalo ni Elijah doon. He begged God for fire, and God burned that battered offering. Diba? That was a victory in the life of Elijah. But a few verses after that, kung titingnan natin, try to find where Elijah was. Panalo si Elijah sa contest. Pinagmamalaki niya ang Diyos, pero pagkatapos niyan, makikita niyo si Elijah, nagtatago. Panago si Elijah, 1 Kings chapter 19, verse 14. Bakit nagtatago siya? Kasi akala niya siya na lang isa. Alam niyo, kung akala mo ikaw na lang isa, parang nakaka-discourage. Yun ang nangyari sa kay Elijah. Hindi niya alam, may na-reserve palang Panginoon para sa kanya. When you live, see what happens. The fewer they are, the heavier the load is. I preached one time on, diba sabi ng Bible, but the laborers serve few. I preached one time on the message, when the few becomes fewer. Kasi, kunti na nga, may umaalis pa. Diba? Okay, tingnan natin, sabi nga ng quotation, in union there is strength. Diba? Pagsasama-sama tayo, may kalakasan. Malulus yung heart, madidiscourage, malulus yung nerve natin sa pagpapatuloy pag umaalis ang iba. Diba? How the ark was built? Okay, tingnan natin, the ark was built because of unity. How the walls of Jericho crashed down? It was because of unity. How the church will become stronger and reach its aim for Christ? It all because of unity. Having one mind, having one heart, joining each other. Magpapatuloy tayo. Yan ang kalakasan ng gawain ng Panginoon. Malulungkot tong dalawa. Madidiscourage. So, kita mo, hindi na nila binubuhat. Pinapatong na lang. Buhatin nyo. Ang paglilingkod sa Diyos, pinupuhat, hindi pinapatong yan. Okay? Titingnan natin. Number one, when somebody leaves, it will decrease. It decreases the strength of God's work. Humihina. Tawang-tawa si Satanas, humihina kayo. Number two, it will dishearten the one left behind. Madi-discourage din sila. Pag umalis tayo. It debilitates. It debilitates. Number three, sinong aalis? Isang bubuhat, no? Sino nga? O lahat kayo aalis. O kawawa ang gawain ng Panginoon. Lahat sila umalis. Sinong magbubuhat? Sinong magbubuhat nito? Walang magbubuhat, walang babalik na magbuhat. Walang magbubuhat. The last point is, it will deprive the escape from blessing. It will deprive the escape from blessings. Wala talaga magbalik na magbuhat. Wala. Bigat. Alam nyo, sabi ng Proverbs 20:20, the faithful will be abound with blessing. Kung nagpapatuloy lang kayo, pagpapalain kayo ng Diyos. Pagpapalain kayo ng Diyos. Pero wala nagpatuloy. Wala nagpatuloy, so nobody will going to get the blessing. I reserve a blessing sana sa nagpatuloy. Yes, I have something here na ibibigay, kaso lahat kayo umalis. Yes. Dalawang wallet ko, dinala kong isa kasi may bibigay ako. Totoo. Pag tumalikod ka sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka makakatanggap ng reward. Kasi ang faithful, ibibless ng Diyos. Ibibless ng Diyos. Ang nagpapatuloy na lumalaban, binibless ng Panginoon. Ang nagpapatuloy sa paglilingkod, binibless ng Panginoon. 1 Samuel chapter 17 verse 24. Look at the Bible.
Sayang lang, ano? First Samuel 17:24. Itong sabi ng Bible, and all men of Israel, when they saw the man, fled from him and were sore afraid. No. Tumalikod sila. Hindi sila lumaban sa kay Goliath, but there was a man, no, even a youth, who decided to fight against Goliath. Verse 30, and David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with his Philistine. Sabi ni David, ayaw nilang lumaban, akong lalaban. Ayaw nilang magbuhat, akong magbuhat. Ayaw nilang magpatuloy, akong magpatuloy. And that is why David won the victory. Ang tanong, who was enriched with great riches, na tinamis ni Saul, sabi ni Saul, kung sino makakapatay sa kay Goliath, I will enrich him with great riches. Was that Eliab? No. It was David. Sabi ni King Saul, no, ang aking anak na babae, ibibigay ko sa kanya. As a reward. Sino nakatanggap? Si Shammah? No. It was David. Ba? Sabi niya, his family will have the freedom in the land. Para kanino yun? Abinadab? No. It was because of David. David got it all. Nakuha lahat ni David dahil nagpatuloy si David. Siyang lumaban, hindi siya tumalikod. When your church faces a terrible giant in life, I'm going to tell you, stay. Stay. Manatili tayo. For behind it lies the blessing of God. Kasi pag nagpapatuloy tayo, nandoon ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon sa pagpapatuloy. No? Sa amin sa church, ilan lang rin kami. No? Sa Puerto Princesa, kuling na-baptize ko dyan is mga almost 50 to 60. Ang iba, ano rin eh, nagbakasyon, nag-abroad, kung saan nagpunta. No? And nag-church din dyan, din mga 30 to 40. Young people and every Sunday. May mga umalis nung nakaraan, mga givers pa sa church. Almost half of our finances, no, nawala talaga sa church. Nagre-rent pa kami ng church, 6,000, then almost 9,000 sa electricity. But sabi ko sa kanila, magpapatuloy tayo. And God is blessing. No? Napakabuti ng Panginoon. I'm going to tell you, when you stop and when you leave, you are going to deprive yourself from the blessing. Wala akong bibigyan, umalis kayo. Totoo, wala akong bibigyan, umalis kayo. Sayang. No? Ako, bubuhatin ko yun hanggang sa dulo. No? Pero hindi nyo rin kasi nakita ko ng points ko sa dulo. No? The last point is, it will deprive you from the blessing. Importante kayo. Tingnan nyo, very important ang buhay nyo sa church. I'm going to show you na marirealize nyo na importante kayo sa katapusan. I'm going to give you a short story. I don't know if you have read this. My church na sa Philadelphia na maliit na church. Hindi kasyang maraming bata. Then sa kabila may nakita ang isang pastor na isang maliit na bata. Marumi yung damit, punit-punit. Tapos sabi niya sa mga Sunday school teacher, ba't niyo pinapaten? Hindi niyo inanyayaan bata na yan. Sabi ng bata, Pastor, wala akong matinong damit. Kaya sabi ng pastor, sabi niya, hindi, dadalhin kita sa Sunday school. Kinuha ng pastor, dinala sa Sunday school, pinaupo. Doon malapit sa nagtuturo sa Sunday school teacher. Then, sabi ng bata, Pastor, masikip man ang church. Sige lang, ibibigyan rin tayo ng Panginoon ng malaking church.
After 2 years, ang bata nagkasakit. Binisitahan ng pastor nang namatay ang bata. Sabi ng nanay, Pastor, palaging sinasabi ng anak ko na ipagpipray ang church na lalaki. Maliit na bata. Sabi niya, Pastor, may iniwan siya sa ilalim ng unan. Yung punit-punit, gision nga purse. At may nakalagay doon na 57 centavos. At may sulat doon, sabi niya, gintipon ko ni, I saved this for the church. Para na mapalaki ang church to. 57 centavos. Ngayon, makakatulong. Mapalaki ang church. Ngayon nga, may nakita ko 25, kahit piso, iba nga, hindi napulutin. Sige, sabi ng pastor. No, kasi sabi ng bata, sa nanay niya, it's too crowded. Napakasikip na. So sabi ng pastor, dadalhin ko tong purse at i-announce ko sa church na ito yung na-save ng bata para sa church. Na-preach yun ng pastor. At sa church niya, may member siya na journalist. Sinulat ang story ng bata. And then, may nakabasa na realtor. Kilala rin ng pastor, tapos may malaki siyang lupa na binibinta sa pastor. Nung ilang mga taon, sabi ng realtor, puntahan ko kayang pastor. Sabi niya, Pastor, ibibinta ko yung lupa ko, pero sa'yo ko ibibinta. Ibaliga ko lupa ko sa imo lang. May dala na sa abogado, sabi niya, with that price, na grabe kalaki, hindi ko pwede mabili ang lupa. Sabi ng realtor, Pastor, I'm going to sell this land for 57 centavos. Just give me the purse of the child. Grabe. 57 centavos. Milyon ang halaga ng lupa, bininta lang sa 57 centavos. Akala natin yung bata lang, napunit-punit ang damit, walang pakinabang sa church, siya naging dahilan. Na nakabili sila ng lupa, nakapatayo sila ng Temple Baptist Church, nakapatayo sila ng Good Samaritan Hospital sa may Philadelphia. Under sa kaya Pastor Russell Conwell, he was the one who authored Acres of Diamonds. Telling about the goodness of the Lord, that every member of the church, kahit maliit na bata, hindi natin i-underestimate because God can even use them to build a greater work. Akala natin kasi, ano lang ako sa church, upo lang ako, ano lang naibibigay ko sa church, ano lang naitutulong ko sa church. No! God is rich. God is powerful. Always, always believe that you are very important in the church. Napaka-importante ka sa church. Gaya nitong batang ito, punit-punit ang damit, hindi nga makakasuot ng magandang damit, nag-ipon 57 centavos, napalaki niyang church, nakabuild pa sila ng hospital. Imagine, because of the story of the child, will you also go away? Kung tatalikod ka sa Panginoon, it will decreases the strength of God's word. Maawa ka sa gawain ng Panginoon. Look at the work of Satan. Ang trabaho ni Satanas, lumalago. May mapatayo dito ng mga clubhouses, may mapatayo ng mga beer houses, may mapatayo ng mga sapungan, may mapatayo na ano. The work of Satan is growing. When we see the work of Satan is growing, that we will be taught why I should live the work of God. Bakit iiwan ko pa ang gawain ng Panginoon habang ang gawain ni Satanas lumalago, that I will stay and make the work of God grow by my presence. It will dishearten others. Ang iba, pag umalis ako, ma-discourage din to. Just to save them, I will stay. Mabigat man, mahirap man, manatili ako, that my life will be a challenge and encouragement to others. Then, mabigat man, but there is the blessing of the Lord at the end. Ang nagpapatuloy
Ibibless ng Panginoon. Ibibless ng Panginoon. Sana kung ano man mangyari sa church, your eyes will be a witness na itong ginawa ng Panginoon dahil nagpatuloy kayo. Dahil nagpatuloy kayo. Count yourself in and never go away. Sana mamamatay lang tayo, we will always see ourselves in the service of the Lord. Na makikita natin ang ating sarili na sa gawain ng Panginoon at hindi tayo aalis. Sabi ng Panginoon, aalis ka din ba? Aalis ka din ba? May umalis, ikaw aalis din ba? Stay. Stay. Because your absence decreases the strength of God's work. It debilitates or disheartens the one left behind, and it will deprive you from the blessing of the Lord. Shall we pray? Father, thank you very much for this morning, oh God. Thank you for your words. Thank you for the challenge. A short message, oh God, but I believe this will be a blessing sa lahat-lahat, Panginoon. Na manatili kami, Panginoon, sa aming paglilingkod. Yes, life is hard. Mahirap ang buhay, Panginoon, especially sa iyo. We were going to face several persecutions. Hindi kami, Panginoon, exempted sa financial problems. Hindi kami, Panginoon, exempted sa mga sakit. Pero, Panginoon, alam namin once we're going to stay and prove our faithfulness, O God. A blessing, O Lord, is prepared for us. And we will be a great help sa church. Remind us, O God, that we are very important in the church. Importante kami, Panginoon. Kailangan mo kami, Panginoon. Salamat, O God. May your name be glorified this morning, O God. Purihin ang iyong pangalan. Ang aming panalangin, as we close our eyes and bow down our head, we're going to ask Pastor to continue our invitation. Okay. Thank you, Pastor, sa mensahe nga ginpamit mo sa amon sinina adlaw. Hoping and praying nga makahatag sang kalayo sa amon nga mga tagipusoon, no? Kag hoping and praying ining amon gamay nga simbahan mangin isa ka pagpakamayo sa amon duog sa amon lugar na ini, no? Makahatag sa mga paghangkat sa iban man na kabuhi. Kaya sa amon mga kauturan, samtang nagapiyong kita sa aton mga mata, nagaduko sa aton mga ulo, nakabati kita sa mensahe, ginpambit sa aton ni Pastor Asman, at hoping na ini nakahatag sa pag-challenge sa aton kung ano ang pagtanaw naton sa ministry. Ang ministry ka ginhatag sa Diyos sa aton, kita ang nanging responsible sini. Kag may accountability kita later on kung ano ang pagpamamahala naton sa buluhaton. Kag without you, again, siling sa inasang minsay, Pastor Asman, nga naga-decrease ang strength sa aton simbahan kung hindi ginahatagan sa pagpahalaga ang bawat isa. Kabay pa man nga magbuligay kita sa ministry, kay siling sa puso nyo nga there is strength in unity. Kag salamat sa minsay, Pastor Asman. Kag kabay pa man nga ini pagkahatag sa challenge sa kada isa sa amin. Takop kita sa isa kapag pangamuyog sa siningation. Lord Jesus, thank you, Father. Thank you, Lord, sa mensahe nga nabatian napon from Pastor Asman. Salamat sa spiritual blessings nga nabatian namon sining adlaw. Ang imo bulaton, Lord, wherever we are, kung ano ang nandyan sa amin, ito ay ihatag namon kag bahina namon ang imo buluhaton kung ano ang amon nga masarangan sa ministry. Pag-abot ang panahon, Lord, nga amon nga mga pagpangabudlay, makahatagan nimo ini sang bili ang amon nga pagpangabudlay. Hatagan mo sang value ang amon nga pagpangabudlay. Kagabay, Lord, nga ang mga bulaton nimo
nga ginahimo sa imong mga alagad. Ikaw, Lord, maghatag sang strength sa ila. Ikaw maghatag sang fire sa ila tagipusoon, Ginoo. Hindi mapalong ang amon gugma sa ministry, Ginoo. Mabugat matuod ang ministry, pero kung arang amon nga paghiusa, nanging mamagaan ini, Ginoo. Willing kami to sacrifice, willing to give ourselves to you for the sake of the ministry. Lord, salamat sa sining adlaw. Kagabay pa man nga ikaw ang magpapakamayo sa amon sa mga pulong. Salamat, salamat. Nagapangamuyo kami sa imong mga alagad nga financially, Lord, nag-struggle sila. Ayhan sa ila, iban physically, nag-aara sila sa struggle man. Kagabay, Lord, nga ikaw gid ang hatag dugang sang strength sa imong mga alagad. Ikaw mag-encourage sa bawat isa sa amon, Ginoo. Kag ang amon kalipay, among ilang ang ministry nga sa diin nagapangalagad kami para sa iyo. Salamat sa sining adlaw. Kag ginabalikin namo ng pagpasalamat kag pagdayaw sa sining iyon in Christ's mighty name. Amen and amen. Good morning, everyone. Magatakop ito sa nga aton ambahanon. Kanta kita. Kantaw nato ng hymn number 73, People Need the Lord. Tanawon nato ang aton palibot. Ang ining mga tao, nagakinanglan sang Ginoo. Kag siyempre kita ng mga anak sang Ginoo, aton responsibilidad nga ipambit naton ang pulong sang Ginoo sa ilaman nga mga kabuhi. Ayhan ini nangin parinti nato ng iban, members of the family, nga kada adlaw makita naton sa ilang mga mata nga nagakinanglan sila sa Ginoo sa ilang mga kabuhi. So kanta naton every day they pass me by. Okay? Ready? Sing. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, living who knows where. Only go to crying pain, leaving fear to fear. After high
Pagdakop, lugang. Again, salamat sa inyong presence this morning. Also, nagka-advance kita kahit na oras na ito may bisita kita. Sige na. Salamat sa mga ariday. So, praying Brother Noel, Charlotte, praying sila family ng Edith, sa mga kabataan, ilang persons this morning. Sige, magkakapag kita dyan, with the Pastor Sam, siguro sa pagkakop, sa pagpangamuyo, and then, sige, Pastor Sam. Amay naman nga naging doon, salamat gid sini nga tuto, salamat man sa blessing. Patawara ko isang among mga kasalanan na ako pinamon nga may mga kasayupanan kami sa amon na una mga nakambal, mga nabuhat nga wala na mo nabantayan, nga nakasakit sa buhok dito. Basta patawara gid. Salamat man sa inuulong nga nagapanumdum sa amon. At the same time, na magpadayon sa pagulay, may kapigaduhon, may mga kasandaran, pero hindi ina ang utang nga makapahalin sa amon sa simbahan. Lord, kuligi kami nga kung ano man mga handom namon, especially para sa inyong likoton, timon higit ang mga kinanglanon. And salamat man Lord sa manugwali and sa tagsa nga diri. Salamat sa mga nagsakripisyo, salamat sa mga utod sa imo, salamat gid nga wala gid nagapabaya sa amon, salamat sa imo gugma, kag Lord salamat gid sa imo nga katutom sa kabuhi namon, sa biyak nga naging damo kami kapaslawan gid na ako gid namon nga may mga bagay kami nga kulang gid nga dapat ani namon himuon, wala namon mahimo para sa imo, patawara kami. And Lord, salamat sa mga chances nga pwede kami kapangalagan sa imo, mga opportunities, mga pribiliho lang gid nga makaupod ka namon, kag Dios namon nga buhigid bilang amon personal nga manluluwas. Ikaw Lord mag-bless sa amon nga pagbunukaay, and ikaw Lord maghatag sa amon sang kalipay. At the same time, may mabitbit kami ng mga mensahe na pwede namon i-apply gid adlaw-adlaw. Agud mag-grow kami, tamo kami matunan, kag matunan namon kami talanggaon ang ministry, especially ang simbahan. Ikaw Lord mag-bless, in Jesus' name we pray. Amen. Sige, thank you again sa sining adlaw naton worship service. Kag magkakanta bro na kita sa happy birthday. Sino may birthday? Kanta ko sino lang na sige. Kanta natin happy birthday. Ready? Sing.